Magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa naging pahayag po ngayon, ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna po, mga kabida. Dito ho sa ginagawa po ngayon ng House Committee on Justice, mga kabida, sa impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte. Tila nagkaroon po ng negatibong impression po, Ito hong si Justice Ascuna po, mga kabida, Sabi po niya dito, tila nagkaroon po ng fishing expedition. Nag-overstep na po ito hong House Committee on Justice po, sa kanilang ginagawang impeachment proceedings ngayon laban ho kay Vice President Sara Duterte. Dahil ho sa kanilang pagsabpina sa Office of the Ombudsman at yung future issuance ng sabpina po, mga kabida, doon ho sa mga bangko na meron pong mga bank accounts po, ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa po, mga kabida. Ito, papasahin ko lang po itong post po ni Miss MJ Kiambao Reyes po, mga kabida, po. Retired Supreme Court Justice Ascuna warned that the House impeachment proceedings against VP Sara are becoming a fishing expedition. Ayun. Naalala ho ninyo, ito hong si Congressman Rufus Rodriguez po, mga kabida, sa isa sa mga sessions at pagdinig ho ng Committee on Justice, mga kabida, kung saan po ay pinuna po niya ito hong si Congresswoman Jervil Luistro po, mga kabida. Kung saan po ay naglabas po ito ng kautusan na isabpina po, mga kabida, ang Office of the Ombudsman para lang po ilabas ito hong SALN po ni Vice President Sara Duterte, anong sabi po ni Congressman Rufus Rodriguez po doon? Isang malinaw na fishing expedition yon. Kasi lumabas po, mga kabida, na wala hong ebidensya po ito hong complainants, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Ito din yung nakita ho, ni Justice Ascuna po, mga kabida. Ito, tuloy po tayo, Ascuna argued that the committee is overstepping its constitutional role by actively seeking new evidence and issuing subpoenas rather than simply evaluating the complainant's original filings. Ito yung sinabi ko po, mga kabida, dati, na ang trabaho lang talaga ng House, kung pagbabatayan po natin yung nakalagay po sa saligang batas po natin, is to initiate lang talaga, ng impeachment proceedings. Alright? Initiation. Ano po yung kakibat po dun ho sa initiation na yon? Unang-una po, sila po yung tumanggap dapat, ng mga reklamo. Impeachment complaints laban ho sa isang impeachable official katulad na lang po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Pangalawa po, i-determine po nila, mga kabida, yung complaints kung meron bang sapat na forma, sapat na sustansya, mga kabida, po. At saka pangatlo po, gagawa ho sila ng resolution, okay? Magbabase doon ho sa kanilang assessment, mga kabida, sa complaint at saka sa sagot po, ng respondent. Okay? At hindi na po kailangan ho na maghanap pa po ng ibang ebidensya po, mga kabida. Kasi po, ang Committee on Justice, katulad lang po yan, ng piskal. Ano bang karaniwang ginagawa po pag mag-file ka ng kaso po o complaints, dyan sa piskal po, mga kabida. Di ba? Magsasubmit ka po ng affidavit of complaint, mga kabida, sa piskal. Okay? Tapos yung sinampahan mo ng reklamo, okay, pasasagutin niya ng piskal, Ang tawag diyan sa kanyang sagot is counter affidavit. Okay? Doon ho sa counter affidavit at saka sa complaint affidavit, magbabase ang piskal po, mga kabida, doon ho sa kanyang resolusyon kung meron bang probable cause o wala. Okay? Hindi na po yan maghahanap po ng ibang ebidensya po, o documentary evidence, ang piskal, mga kabida. So katulad po yan ng Committee on Justice. Okay? Anong sabi po ni Justice Ascuna ho dito, mga kabida, overstepping daw doon ho sa kanila hong role, okay, mga kabida, which is to evaluate the complaints or the complainant's original filings. Okay? Yung original filings po nila, yung complaints na kanilang isinampa po dyan sa Committee on Justice, mga kabida. Pero anong ginawa po ng Committee on Justice po? Nagpasakalye pa po Ang dami hong ritual, mga kabida, Una, isinapina po ang Office of the Ombudsman para ilabas po ang SALN. So anong ibig sabihin po doon? Naghanap po sila ng ibang ebidensya kasi yung ebidensya po ng mga complainants
ay hindi po sapat in order to come up with the findings na meron pong probable cause. Di ba? Malinaw po yun, mga kabida. Ano po? Eto pa po. Ito pong isa sa mga paglabag po, mga kabida, sa role po ng Committee on Justice o House of Representatives. Ito hong sinabi po ni Congresswoman Jervil Luistro po, mga kabida, na magsasagawa po sila ng mini trial. Alam naman po natin, kung pagbabatayan po natin yung saligang batas po, mga kabida, ng trial or mini trial o full-blown trial po ay exclusive lang po yan, sa Senado bilang impeachment court, mga kabida. At wala ho yang karapatan ang Committee on Justice o House of Representatives na gumawa ng mini trial o full trial, mga kabida. Simple, yan, determination of probable cause lang talaga yan. Yung trabaho po ng House of Representatives. Kasi kung gagawa pa sila ng trial po, mga kabida, wag na lang natin paabutin dyan sa Senado, Kasi redundant na po Okay? Magsasagawa po sila ng trial dyan sa Committee on Justice and then here comes, magsasagawa ng trial sa Senado. Diba? Doble na po. Kaya nga, sinabi po ng ating saligang batas, okay, yung role ng bawat kapulungan, ang House of Representatives at itong Senado. May kanya-kanya silang role dyan po sa impeachment po, Okay? House, exclusive po yan nila yung initiation. At yung Senado po, mga kabida, exclusive po nila yung trial, mga kabida. Ganun lang po yun. Baka ito yung dahilan po, Baka magkaroon po ng strike 2. Okay, mula sa Korte Suprema po, ito hong House of Representatives. Kung naalala po ninyo, mga kabida, yung 2025, na sinampahan po ng petition po itong House of Representatives ng kampo po ni Vice President Sara Duterte dahil may mga paglabag po, unang-una po sa karapatan po ni VP Sara, mga kabida, at saka pangalawa po, yung paglabag po sa proceedings. Okay? Kaya nga, ang ginawa po ng Korte Suprema, idineklara po nila yung articles of impeachment na ipinail po nila sa Senado, mga kabida, bilang unconstitutional. Alright? Kasi minadali kasi ng mga kongresista yun At natad po na ma-impeach si Sara Duterte, Kaya ang nangyari, yun, ibinasura po ng Korte Suprema, mga kabida. So baka ito na naman po yung mangyari po, dito sa impeachment complaints, 2 impeachment complaints, na inihain po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, particular na po, sa Committee on Justice. Okay? Kung hindi ho mag-ingat ito hong Committee on Justice po sa kanilang handling po, mga kabida, sa impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Alalahanin po ninyo, meron pong pending petition dyan, mga kabida, sa Korte Suprema. Okay? Sa grupo po, mga kabida, ni Attorney Bobby Torion, nagsampa po sila ng petition para po ibasura, ideklarang unconstitutional po, mga kabida, ito hong impeachment proceedings na ginawa o ginagawa dyan mismo sa House Committee on Justice. Okay? Wala pa pong resolution yan, mga kabida. At in fact, hindi pa po kasali po dito yung kampo po ni VP Sara, para maghain po ng petisyon. Okay? Mga kabida. So, dapat mag-ingat po ang Committee on Justice in handling this complaint, para at least man lang makita po ng taong bayan na patas po sila. Pero I doubt, kasi ang impression na po, mga kabida, sa kanila po, bias. Ang impression na po laban sa kanila po, mga kabida, politically motivated yung kanilang ginagawang impeachment proceedings against the Vice President. Purposely, yung main goal talaga dito is to prevent the Vice President from running sa 2028. Yun talaga yung goal. Okay? Ayaw ho nilang tumakbo si Sara Duterte. At sa pamamagitan po ng impeachment po, mga kabida, okay, nagbaka sakali na baka pagdating ho sa Senado, makukonvict, baka they are just dreaming, mga kabida. Diba? Nananaginip lang talaga sila, Okay? Kaya kung ako po yung House of Representatives, kung wala akong ebidensya, okay, laban ho sa Vice Presidente, dapat ibasura na yan. Okay? Alam nyo, ang dapat pagtuunan ng pansin po ng House ngayon is yung problema po natin sa langis. Yung crisis na nararanasan po natin ngayon, mga kabida. Hindi itong impeachment. Kasi hindi nakakabusog yan Okay?
Hindi yan nakakatulong para po maibsan po ang pinapasan po ng ating mga kababayan po, mga kabida. Diba? Maghanap po sila ng solusyon para bumaba po ang presyo po ng mga produktong petrolyo kaysa dito ho sa impeachment proceedings against the Vice President. Alright? So, yun po, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito ho sa komento po, babala ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna po, mga kabida, dito sa pinaggagawa po ngayon ng Committee on Justice, na tila nag-overstep na po. At baka ito yung maging dahilan po, mga kabida, na maonsame at maibasura po, mga kabida, yung impeachment proceedings against the Vice President kung ang Korte Suprema na po ang mag-step in dito, mga kabida, lalong-lalo na po na meron pong pending na petition against the House of Representatives.